Rodrigo Roa Duterte, Ronald De La Rosa versus wala pong safe sa eleksyon sa 2028. Wala po tayong pinapanigan kahit sinong tumakbo. Wala pong safe dahil alam natin ilang dekada na ang nauupo sa gobyerno, hindi elected ng taong bayan, kundi selected ng COMELEC. Hustisya para sa bayan! Pagkatapos ang masama nito, iniwanan nila sa ibang bansa, walang aid, walang tulong galing sa gobyerno ng Pilipinas. Inabandona nila yung Pilipino sa ibang bansa. Nag-iisa siya doon. Nakakagalit po yun. Kaya kailangan, bago dumating ang 2028, may tama natin ang proseso. Yung diabolical process sa COMELEC, matanggal na yan. Yung mga bayaran dyan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si retired Brigadier General Virgilio Garcia. Judge Advocate General po ang aking servisyo nung ako'y nasa servisyo. Kami po ay bawang miyembro ng United People's Initiative at kami po ay nagpunta dito sa Supreme Court upang makiusap, upang makisamo na yung mga nakabinbin na mga kaso ay kung maaari ay resolbahin nila sa lalong madaling panahon. Ang aming pong sulat, babasahin ko verbatim para malaman ninyo, na-receive na po ito. Naipa-receive na po namin kanina, mga alas 11 ng tanghali ng umaga, at babasahin ko po sa inyo. The honor dated February 23, 2026 to the Honorable Chief Justice and Associate Justices of the Supreme Court of the Philippines. Subject: respectful appeal for resolution of pending national cases. Honorable Justices of the Supreme Court, we respectfully write as concerned Filipino citizens who sincerely care about the welfare of our republic and the stability of our democratic institutions. At present, there are several pending cases before the Supreme Court that carry deep and far-reaching implications for our government. Matters involving national budget, the electoral system, constitutional processes, and other significant national concerns. Among these cases are: number 1, Rodrigo Roa Duterte, Ronald De La Rosa versus Honorable Lucas Bersamin. Case number GR number 278747. Isidro Dong Ungap versus House of Representatives. General Appropriations Act of 2025. GR number 277975. Veronica Duterte versus Nicolas Torre. Ito po yung tungkol sa kidnapping ni Presidente Duterte. GR number 278768. Sara Duterte versus House of Representatives. Ito po yung alleged sham impeachment complaint. GR number 278353. Attorney Israelito Torion versus Comelec and M. Miro. GR number 279245, and General Eliseo Rio versus Comelec and Smartmatic, GR number 263838. We fully recognize the weight of your responsibility and the need to carefully deliberate on each matter in accordance with the Constitution and existing laws. Nevertheless, we respectfully appeal for a prompt, clear, and just resolution of these cases. The trust of the people in our institutions rests upon the transparency, accountability, and timely issuance of decisions. This is not an attempt to dictate upon the court, but rather a sincere appeal from citizens who place their hope in the independence, integrity, and stability of the judiciary. It is the prayer and aspiration of many Filipinos that justice prevail and that the Constitution remain the firm foundation of our nation. Thank you for your continued service
to the Filipino people. Respectfully, Attorney Melchor Magdamo, UPI Legal Counsel. Usog ka ng konti. Maraming salamat po. Sir, tinawag niyo talaga sa ano, yung first day na trial hearing sa Yes po. Marami po kaming itinaon na mga sir, activities ganyan lang. sa mga important dates na magaganap. 11 meron din po kami. Para man, isa na rin. Pero ano kung may pag-appeal niyo sa Supreme Court? Ano siguro I-resolve yung mga pending cases na nakabitbit. And we are sure kasi when they resolve these cases, maaaring maipabalik natin si dating Presidente Rodrigo Duterte dahil maliwanag naman po talagang merong kidnapping, maliwanag naman po talagang hindi dumaan sa ating legal system yung kanilang pag-kidnap, pagbaba ng aeroplano, nilipat nila ng aeroplano, nilipat na nila sa labas. Pagkatapos, ang masama nito, iniwanan nila sa ibang bansa, walang aid, walang tulong galing sa gobyerno ng Pilipinas. Inabando na nila yung Pilipino sa ibang bansa. Nag-iisa siya doon. Nakakagalit po yun. Bayan, magising tayo! Laban si Bakit! Meron pa po kayong tanong. Erda! Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagsubaybay sa amin. Maraming salamat po. We expect for a fair extortion din po sa ating mga kababayan. Ano po? Gusto lang po namin ng patas-patas na pagdalahan ng katotohanan sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. So, kaya tayo nandito, ako nga po pala si Captain Ray Valeros, Secretary General ng United People's Initiative. Kaya po bakit dito sa Supreme Court? Wala na po tayong maasahan sa ating executive branch. Ganon rin po sa legislative branch, wala na tayong maasahan. Alam naman ang lahat yan. So dito ang huling bastion ng hope ng ating bansa, ang Supreme Court. Regardless kung ano ang magiging desisyon nila, kailangan resolbahin nila yung mga outstanding cases na nakapending rito sa kanilang sala. Hindi pwedeng walang tuldok ito. Yun ang hinihintay ng taong bayan. Napaka-importante yung binanggit ni General Atty. Garcia na isang Pilipino, hindi lang mga politiko, kahit ordinaryong tao, pwede bang isurrender natin ito basta-basta sa ibang bansa na may sarili tayong batas. Pag sinurrender mo ang isang Pilipino sa ibang bansa, umamin ka na may failure of justice sa bansa natin. So yun po yun. At pangalawa, General Appropriation Act. Kung inaksyonan ng Supreme Court last year, bago magtapos ang session ng lower and upper house, sana hindi na naulit yung anomalya sa General Appropriation Act sa 2026. So yun po yung panawagan natin, resolbahin nila. At panghuli po, napaka-importante, wala pong safe sa election sa 2028. Wala po tayong pinapanigan kahit sinong tumakbo. Wala pong safe dahil alam natin, ilang dekada na ang nauupo sa gobyerno, hindi elected ng taong bayan, kundi selected ng COMELEC. Justisya para sa bayan! Kaya kailangan, bago dumating ang 2028, maitama natin ang proseso. Yung diabolical process sa COMELEC, matanggal na yan. Yung mga bayaran dyan, wala tayong maiuupo na talagang elected ng taong bayan. Walang safe sa election sa 2028 kahit anong partido mo. Kung sino ang malaking ibibigay, kung sino may mandato, yun ang mananalo. So yan po yung ating inilalaban dito sa Supreme Court. Hindi po natin sila inuutusan. Tayo po ay nakikiusap sa kanila na resolbahin na ito at malaman ng taong bayan kung ano ba ang stand ng Supreme Court bilang huling taga-analisa ng ating batas at ng ating konstitusyon. Maraming po salamat sa lahat.